Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back sa ating YouTube channel, and for today's vlog ay merong nag-comment sa ating YouTube channel at nagtanong po siya sa atin. Siya si Gabriel Sumilang at sabi po niya, paano po gumawa ng incident report na nag-collapse sa trabaho sa sobrang init at na high blood. So bali, kulang po yung information na kinoment niya. Ang incident report ay sumasagot sa katanungan na 5 Ws and 1 H. So bali wala doon nakalagay kung sino yung taong involved, kung paano nangyari, saan nangyari at bakit nangyari. So gagawin natin yung request niya at ako na lang mismo yung magpo-provide ng mga detalye, gawa-gawa kong kwento, pero susundin natin yung request niya kung paano ba gumawa ng incident report na nag-collapse sa trabaho dahil sa sobrang init at na high blood. Okay guys, so bali ito na yung ginawa kong detailed na incident report tungkol sa request ni Sir Gabriel Sumilang. So para masabi mong epektibo at detailed yung ginawa mong incident report, kailangan nasasagot nito yung tinatawag na 5 Ws and 1 H. Yun ay who, what, where, when, why, and how. So kapag nasagot mo yon, kahit ganito lang kaikse at ganito lang siya kasimple, ibig sabihin epektibo at tama yung ginawa mong incident report. So palakayin ko ng konti. Actually guys, mas maganda kung yung gagawin mo ay 110 sa white long copom band. So maganda yon kung yung sulat kamay mo. So ako kasi ang ginagawa ko, dito talaga ako sa Microsoft Word kasi pangit yung sulat ko at madalas hindi maintindihan. Microsoft Word dito meron siyang autocorrection, tapos kapag mali yung spelling mo, na-autocorrect na siya dito. Kapag ka naman kasi sa handwritten, pangit kasi yung sulat kamay ko, tsaka baka mali yung spelling kasi hindi talaga ako magaling sa spelling. So anyway, simulan na natin. So ito nga pala yung body. Ayan, ginawa ko siya English yung pagkakagawa ko sa kanya, pero sinulat ko talaga siya Tagalog. Pero hindi kasi ako magaling gumawa ng English. Ang ginawa ko, kinonvert ko na lang siya sa Google Chrome sa Tagalog and English. So mamaya ituturo ko yun sa inyo kung paano. So hindi talaga kailangan na magaling kayo mag-English. Kahit Tagalog okay na, kasi meron naman tayong mga AI wherein kaya niyang i-translate sa English yung Tagalog na ginawa nyo. At tama din yung grammar. So una, umpisahan natin dito. So simulan natin dito sa headings. Ayan. Ito yung tinatawag na headings. By the way guys, ito nga palang Moy Moy. Ito yung pangalan ng YouTube channel ko. Ayan, Moy Moy Mega Mall. Yan. Yan yung pangalan ng YouTube channel ko. So lahat ito makikita nyo. Lahat ito, buong report na to, gawa-gawa ko lang to. Hindi ito totoo. Kasi kulang naman yung binigay sa atin na information ni Sir Gabriel Sumilang upang may detalye ko yung incident report na gusto niya. So ang binigay lang niya sa akin is yung situation at lahat ng details na tungkol dito sa report, ako na yung may gawa nito. So simulan natin dito sa headings. Once nagagawa kayo ng detailed na incident report, umpisahan nyo dito sa headings. Ang una makikita nyo dito, ito yung pangalan ng agency kung saan ka na agency nagtatrabaho. Then next, ito naman yung posting sa baba ng agency. Next yan is yung posting kung saan ka ba nakaposting. Ito naman na address, kung saan ang address nitong posting mo. Ayan. So yung posting mo ay sa Moy Moy Mega Mall at yung address niya ay sa Purok 3 San Vicente Grande, Albay. Okay? Yan yung headings. Then ang kasunod ng headings, ang sa baba niya, addressing. Ayan. Kung kanino mo ibibigay at kung kanino nang galing at kung anong klaseng sulat yung ipinadala mo. So una, dito tayo sa 2. 2, Rigor Di Magiba. Si Rigor Di Magiba, siya yung magre-receive at ang kanyang position ay officer in charge. Ayan. Dito naman sa from, kung sino yung may gawa ng sulat. So dahil ako yung gumawa ng sulat, nilagay ko SJ Ramos AL at ang subject, anong klaseng sulat yung ipinadala mo. Marami kasing klase ng report. Merong spot report, incident report, and so on. So madami yan. Then after that, magsisimula na tayo dito sa body. So una, umpisa natin dito sa greetings, pagbibigay galang, palagi yan ganyan. Then ito na yung body. Ito yung pinaka-importante sa paggawa ng incident report. Kailangan nasasagot nito yung 5 Ws and 1 H. So tingnan natin mamaya kung masasagot niya. Basahin muna natin. On Monday, January 1, 2026, in parking area, Tanggol, Montenegro,
a parking attendant, while assisting in the parking area, suddenly fainted and fell. David Dimagiba, a janitor, and I witnessed the incident. We immediately took him to the clinic and he was immediately given treatment. It was found out that the reason of his fainting was due to extreme fatigue and also due to hot weather. The results of the checkup also show that he was high blood, so the doctor recommended that he rest for 3 days. For your reference and disposition, tapos dito sa baba, pangalan ng gumawa ng report, tapos dapat may perma yan dito. So ngayon, tingnan natin kung nasasagot ba yung 5 W's and 1 H. Una dyan is who. Sino-sino ba yung mga taong involved? So mababasa nyo, nandito si Tanggol Montenegro. So siya yung nahimatay at ang kanyang trabaho, isa siyang parking attendant dito sa Moymoy Mega Mall. Ayan. Ang kanyang trabaho ay parking attendant. Ayan. Susunod, mayroon pala tayo ditong dalawang karakter pa, si David Dimagiba and I. Ako na security guard. Kami yung naka-witness doon sa pangyayari. Okay? So, bali tatlo yung karakter. Si Tanggol Montenegro, si David Dimagiba, tsaka ako. Ayan. Kaming dalawa ni David Dimagiba yung naka-witness at si Tanggol Montenegro naman yung victim. Then, next na sasagutin natin ay what? Ano ba yung nangyari? So, ang nangyari, while assisting in the parking area, suddenly fainted and fell. So, habang nag-a-assist daw si Tanggol Montenegro sa parking area, nakita namin siya na nawala ng malay at natumba. Then, where? Saan nangyari? Nangyari siya in the parking area. Okay? Ayan. Nangyari siya sa parking area dito sa Moymoy Mega Mall. Okay? Sagot na siya. Next, when? Kailan siya nangyari? Nangyari daw siya nung Monday, January 1, 2026. So, mas maganda nga dito, mayroon siyang oras. Kunwari, around 12 p.m. of the afternoon. So, kulang yung nailagay ko. So, around 12 p.m. So, di ba ang 12 p.m. is talagang napakainit niyan. So, ilagay natin dyan. Nangyari daw siya noong January 1, 2026 around 12 p.m. So, talagang napakainit. So, dahil sa sobrang pagod at init, kaya siya natumba. Then, ang next na ano natin is why. So, dito, nakalagay dito, it was found out that the reason for his fainting was due to extreme fatigue and also due to hot weather. Ibig sabihin, dahil daw sa sobrang pagod at sobrang init ng panahon, kaya siya nahimatay at natumba. So, yun yung reason kung bakit. And how? So, yun na rin yun sa how. Paano siya nangyari? So, dahil nga sa habang nag-a-assist siya sa parking area at dahil sa sobrang init at sobrang pagod, kaya siya nahimatay. So, ayun, nasagot natin yung 5 W's and 1 H. So, ganyan lang. Tapos sa baba naman, ano mo lang yung, ilagay mo lang yung pangalan mo. Tapos sa baba kung anong position ka. Tapos kailangan meron kang pirma dito at ready to go na yan. Pwede mo na ipasa sa OIC mo. Ngayon naman guys, ituturo ko naman sa inyo kung ano yung gagawin nyo sa paggawa ng incident report just in case hindi kayo magaling mag-English kagaya ko. So una, kailangan isulat nyo muna sa notes ng cellphone nyo yung detailed na Tagalog version ng incident report na gusto nyo. Kailangan dun sa Tagalog report na gagawin nyo, nasasagot na doon yung 5 W's and 1 H. Then after that, sundan nyo na itong step na ipapakita ko sa inyo. Ngayon mga ka-5-9, nandito na tayo sa screen ng cellphone ko. So yung first step na kailangan nyong gawin ay i-open nyo itong data. Make sure na meron kayong data. And after that, magsusulat na kayo sa notes nyo. So ito yung notes. So ako, meron na ako naka-prepare dito. Ito, incident report. So una, Tagalog itong nakasulat ko. So subukan nating basahin. Note nga pala na kapag gagawa kayo ng Tagalog na incident report, dapat kumpleto na dito yung 5 W's and 1 H. So basahin natin itong sa akin. Araw ng Lunes, January 1, 2026 sa parking area, si Tanggol Montenegro, isang parking attendant habang nag-a-assist sa parking area ay biglang hinimatay at natumba. Nasaksihan ko at ni David D.
Magiba, isang janitor ang pangyayari. Agad namin siyang dinala sa klinik at agad siyang binigyan ng lunas. Napagalaman na ang dahilan ng kanyang pagkahimatay ay dahil sa sobrang pagod at dahil din sa init ng panahon. Lumabas din sa resulta ng check-up na siya ay high blood at ang rekomendasyon sa kanya ng doktor ay magpahinga ng 3 araw. Okay, so dito nasasagot yung 5 W's in 1 H. So ano na ba yung next na gagawin natin? Ang next natin gagawin ay i-copy paste natin yan. Pwede mo na siyang yan. Pindutin niya na copy, tapos punta tayo sa Chrome. Pagdating dito sa Chrome, i-search lang natin ang Tagalog to English. Kailangan hindi siya naka-desktop. Yan. Ngayon, i-paste na natin dito yung ginawa natin. Okay? Ayan na yung Filipino or Tagalog na ginawa natin. At sa baba naman, ayan na, na-convert na siya sa English. So, ang gagawin nyo, kokopyahin na lang siya sa long band paper kung rating yung gagawin nyo. Pero kung gagawin nyo naman siya sa Microsoft Word, is ika-copy paste nyo na lang siya. Ayan. Copy na lang, tapos paste na. So, ayun, ganyan lang siya kadali. Yung Tagalog, ginawa mo ng English, nagmukha ka ng professional at nagmukha ka ng matalino. Ayun guys, so ayun na po yung request sa atin ni Mr. Gabriel Sumilang. So sana po ay meron kayong natutunan. So kung meron pa kayong gustong matutunan sa paggawa ng report or sa pagsusulat ng logbook, isulat nyo lang po sa comment section at gagawan ko po yan ng video upang makatulog po sa atin, sa lahat po ng gustong matuto sa mga bagay na ganito sa pagiging isang security guard. Maraming salamat and thank you.